Kapatid, may kaloob ka ba? Meron. Para wag kang mapagwikaan, wag kang mahatulan, dapat pahalagahan mo yung kaloob na nasa iyo. Bakit? Sinabi ni Pablo kay Timoteo, basahin natin, 4:14. Ano utos ng unang Timoteo? Huwag mong pabayaan. Ulitin natin. Huwag mong pabayaan ang, ano po? Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Bakit? Sapagkat hindi tayo nagkulang ng kaloob. Hindi tayo kulang ng kaloob. May kaloob sa atin. Yung kaloob sa iyo, huwag mong pabayaan upang huwag tayong mapagwikaan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ano ang basis at ikaw ay mahahatulan, nasa loob ka ng iglesia, at ikaw ay mapapagwikaan sa panahon ng pagparito ng Panginoong Hesukristo? Kung pinabayaan mo yung kaloob na nasa iyo. Kasi ang kaloob na ibinibigay sa atin, sakdal na kaloob yan. Bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas. Kaya yung ibinibigay ng Diyos sa atin na kaloob, that is the best para sa iyo. Bakit? Alam ng Diyos ang iyong limitasyon eh. Kaya pag ibinigay sa iyo ng Diyos yung kaloob, alam niya, kaya mo yan. Hindi ka naman niya bibigyan na hindi mo kaya eh. Kaya may kaloob ka, yung kaloob na yan kapatid, i-cherish mo. Bakit? Sapagkat yan ay sakdal na kaloob na galing sa itaas. At pag pinabayaan mo yung kaloob na yan, mapapagwikaan ka. Sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, mahahatulang ka. Dahil para mapagtibay tayo at huwag tayong mapagwikaan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin dapat napabayaan ang kaloob na nasa atin. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause. To be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Sa tingin ng iba, no matter how far sa tingin ng iba, kahit gaano kabigat sa tingin ng iba, kung ang Diyos ang aking katulong, walang magagawa ang tao. Laya tayo sa kasalanan. Pinalaya tayo ng anak. Ang ganda-ganda. May tumubo sa atin sa kasalanan natin. Ang sarap ng pakiramdam. May pampalubag loob tayo ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa hahanapin natin? Wala na eh. Wala na. Maliban mga kapatid, na pagtapatan natin yung kaloob na ibinigay sa atin. Idalangin natin sa Diyos, sana po tulungan mo kami na huwag naming mabitawan ang tungkuling ito. Sana dito kami mamatay. Sana
makapanatili kami dito sa kaloob na ibinigay mo sa amin hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Idalangin natin sa Diyos yun. Kasi ano pa ba naman ang hihingi natin, mga kapatid? Alam nyo, kanina sinasabi ni kapatid na Elito, sa puso ko nag-uumapaw yung tuwa. Sabi ko, napakaswerte natin. Ang sanlibutan susulitin sa kanilang kasalanan. Alam natin, ang dami nating sablay. Ang dami nating mali. Most of the time, kulang tayo. Most of the time, no matter how hard we try, may sabi tayo, parang pagluhod mo, Panginoon, hindi ko naman po gusto talaga, kaya lang, minsan, hindi ko alam, ayaw ko bang gawin, parang sumasabit ako parang nagkukulang ako, nagkakamali ako. Parang you feel so sorry about that. Little we realize, mas dapat natin palang pagpahalagahan. Teka muna, gaano mo ba pinagsisikapang maituloy yung kaloob na nasa'yo? Gaano mo ba pinagsisikapang makapanatili ka sa tawag na itinawag sa'yo? Makapanatili ka sa tungkuling ibinigay sa'yo ng Diyos? Gaano mo ka kasikap ginagawa? Yun ang pananagutan natin Iwan mo na yon. Iwan mo na, nagkulang ka. Once upon a time, may nagawa kang pagkukulang, pagkakasala sa Diyos. And there are times, nagkakamali pa rin tayo. Alam ng Diyos yun. Hindi mo naman intensyon, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman gusto. Papasok si Kristo. Ama, ako na bahala dito. Wala naman ako kasalanan, pero naghirap ako sa krus. Tinubos ko ang kasalanan nitong mga to. Akin na po to. Sagot ko na to. Di ba ang sarap-sarap nun? Ano na lang problema natin? Problema na lang natin, tatanungin tayo ng Diyos. Kumusta ka naman? Gaano mo naman pinahalagaan? Ginawa kitang manggagawa, ba't naman iniwan mo? Ginawa kitang opisyal dyan sa... Dahil alam ko, kaya mo naman. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya Bibigyan ba tayo ng Diyos na hindi natin kaya, mga kapatid? Kayo magsabi, bilang magulang, yung anak mo ba utusan mo nang hindi niya kayang gawin? Nang alam mong hindi niya maisasagawa? Hindi Kaya pag binigay sa'yo ng Diyos, alam ng Diyos, kaya mo yan. Huwag ka lang mag-a-aspire noong higit doon sa ibinibigay sa'yo ng Diyos. Pag binigay sa'yo ng Diyos, alam ng Diyos. Ano sinasabi nga ni kapatid na Eli sa akin kanina? Sabi ko sa sarili ko, minsan stupido rin ako. Parang I always blame myself for so many things. Nagkulang po ako dito. Nagkulang ako doon. Nagkamali ako. Agawa ako ng kasalanan. Bakit ka Bakit ka maglulupasay dun sa bagay na yun? Iwan mo yun. Tumalikod ka dun sa mali. Iwan mo yung pagkakasala mo. At ang pagbutihan mo, itong kaloob na binigay sa'yo ng Diyos. Gawin mo with all your heart. Gawin mo with the best that you can. Bahala kang tulungan ng Diyos dahil siya nagbigay sa'yo niyan. Alam ng Diyos, kaya mo yan. Pagdating ng araw, Panginoon, I did my best. Ginawa ko lahat. Ikaw po nakakaalam. Sabihin ng Diyos, yung bang kaloob na nasa iyo, hindi mo ba pinabayaan? Yan, dun ka ngayon magsasabi. Dapat kumakanta ka, hindi ka kumakanta. Dapat nangangaral ka, hindi ka nangangaral. Dapat gumagawa ka ng pagkakawang gawa, tumutulong ka sa kapwa-tao mo dahil nilagyan kita, mas malakas ka kaysa sa kanya. Mas meron kang kakayanan kaysa dun sa kapatid mo. Dapat tulungan mo yung kapatid mo. Tinulungan mo ba? Nilagay kita para manghula, para mangaral, umaral, magpatibay. Ginagawa mo ba? Doon tayo hahatulan, mga kapatid. Doon tayo susulitin ng Diyos. Pero hindi dahil sa ating mga kasalanan. Yung sanlibutan sa kasalanan, tayo sa kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos.